Hello, Canildo. Kamusta po? Magandang hapon po. Kamusta po kayo, Mayor? Okay lang po, okay lang po. Kayo ba'y tapos na sa launching o yung seminar kaugnay sa Mamari? Hindi pa ho. Hanggang linggo yun eh. Hanggang linggo. Okay. At kahapon nga ho nag-umpisa. Opo. Mayor, kami napatawag unang-una, nais po naming ma-update doon po sa isang proyekto yung nickel processing na itatayo dyan po sa Pula, bayan po ng Pula, Oriental Mindoro. Maraming mga nagtatanong, Mayor, kung ano daw po ang magiging kalagayan nitong investment na ito na ilalagay dyan sa Pula kung sakasakali pong hindi pa po ito maitayo o maaprubahan hanggang sa katapusan ng 2010. Ano daw po ang magiging kinabukasan o kapalaran ng naturang investment na inaasahan na magdadala po ng 10,000 trabaho sa ating mga kababayan dyan? Sa pakikipag-usap ko dun sa Norwegian, to sa investor, alam mo, nanghihinayang nga sila, pero wala tayong magagawa. Wala silang magagawa kung talagang i-reject at hindi sila makakakuha ng approval, ay mapipilitan na talaga din silang malis. Nakakapanghinayang nga lang, dahil sa ganitong napakagandang proyekto, may mga ilang sektor pa rin na nag-oppose dito sa project na ito. Pero naniniwala po kami dahil ang project po ito nasa kamay na po ng DNR at iniintay lang po namin yung ECC. At ako'y naniniwala na ito po ay matutuloy sapagkat para po sa tao ito para sa hanap buhay ng ating pan. Basta po ang usapin dito basta po gagawin natin ito na responsable, wala pong problema. Okay, so sa tingin po ninyo, Mayor, ano ang mga pangunahing dahilan? Bakit parang medyo matagal po yata na maglabas o ilabas ng DNR, aprobahan ng DNR yung ECC po nito? Medyo mahaba-haba hong pagsusuri yan Siyempre, ang DNR po naniniguro din, may mga pag-aaral na ginagawa, so hindi po ganun kadali talaga ang proseso, lalo na sa ganitong kalaking investment. Ang pinag-uusapan dito ay $2 billion. So kailangan din po namang maging maingat ang DNR at maisigurado natin na kung sakali ito'y abrubahan, ay talaga po magiging responsable nga ang pagmimina. So, kung sakali po, Mayor, na talagang hindi po mangyari ito, yung magandang oportunidad at yan po ay makalagpas dyan po sa bayan ng Pula, ano daw po ang magiging susunod na hakbang ng lokal na pamahalaan ng Pula? Wala na ho kaming magagawa kung bilang-bilangan po sa pagpupursige din namin sa ginagawa namin, hindi pa rin ito aprubahan sa taas. Alam ho talaga tayo, at hindi naman huluko-luko ang isang investor na mag-i-invest ng ganong kalaking pera kung talaga namang ayaw po ng mamamayan. Opo. Pero naniniwala po kami, sa amin po, yung paglalagay ng processing plant, walang problema. Ang usapin lang po dito yung sa lugar na kung saan kukunin yung mina. Ang problema lang kasi sa mga ito, ayaw nila makinig Ayaw nila makinig doon sa usapan sa paliwanagan, Kung sila lang ibubuksan nila kanilang mga mata at kasi kanilang susuriin talaga yung sinasabing paano natin patutunayan na ang isang project ay responsible, ay tingin ko mauunawaan nila Ang problema lang, katulad ng public hearing, yun na po ang pagkakataon na dapat nagkapalitan ng kuro-kuro, ng pagpapaliwanag. Yun naman po nila, sinarang nila yung public hearing Kung sakali po, Mayor, na hindi po matuloy yung magandang investment na yan, ito daw po ba ay mangangahulugan na ito daw ba ay makakaapekto doon po sa iba pang mga magagandang oportunidad tulad po ng pagtatayo ng bago at pinakamodernong palengke dyan po sa bayan ng Pula at doon din po sa plano ninyo na muling buksan yung pier dyan po sa bayan ng Pula, Oriental Mindoro? Hindi po, Canildo. Actually, yung palengke, mag-groundbreaking na po kami sa September 9. Wala po, iba pong kwan yun Yung palengke ko po nag-iisa lang yan sa buong Pilipinas na binigay po sa atin through grant, Kasi lahat po naman ng palengke na
na ginagawa sa ating bansa ay inuutang po yan halos ng mayor. Opo. Dahil sa yan ay kumikita. Pero yung akin po'y naiiba dahil yung akin po'y bigay ng US conglomerate na nakakahalaga po ng mga 140 milyon. Yun naman pier po ay tuloy na po yan. Tinatapos lang po namin yung concreting ng access road at saka rotonda. At within this year, matatapos po yan, mauumpisa na rin po yung ating paglalayag ng Toro para po ang kompo nito'y Pola at saka San Juan, Batangas port. Okay. Mayor, kung sakali, kaharap o kaya nakikinig ngayon yung mga taong nag-uupos dyan po sa magandang proyekto na yan, ano po ang nais ninyong iparating sa kanila? Hello. Opo. Sana ako'y natutuwang matatapos ko aking term sa Pola na natupad ko lahat. Ang aking pong yung pinangako, ang aking pong pangarap, at sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa. Opo. Kaya nga po, parang ako'y itinutulak ng aking dibdib na parang gusto kong manungkulan na ipagpatuloy ang aking paglilingkod sa unang distrito na. Sapagkat nakikita ko na pagandahin ko at ayusin ang bayan ko kung nahuhuli naman ang ating distrito, ay wala din pong mangyayari. Maraming kakulangan po sa unang distrito. Yun lang pundaan eh. Paano gahot papasok ang isang investor sa mga investor sa isang probinsya kung ang mukha naman ng ating lalawigan ay hindi naman maganda. Ang daan natin eh... Maraming salamat si Mayor Aranas.